Magandang gabi po mga kababayan. Magandang gabi po. Kumusta po kayo mga kababayan? Ang topic po natin ngayon, pag-uusapan natin ay tungkol sa pag-iingat ng Diyos sa ating kaligtasan. Ah, Kunyari po, di ba lahat naman tayo, pag-gising natin sa umaga, nagpapasalamat tayo sa Panginoon, ginising niya pa tayo. Tapos kasama sa ating panalangin sa tuwing umaga, kung tayo nanalangin sa umaga, ingatan tayo ng Diyos sa buong maghapon. Ano man gagawin natin, kung saan man tayo pupunta, mag-aaral man tayo, magtatrabaho, ingatan tayo ng Diyos. Magdadrive man tayo sa sasakyan, lalo na sa motor, ingatan tayo ng Diyos. Pero mga kababayan, hindi porket humingi tayo ng panalangin sa Panginoon na ingatan niya tayo sa buong araw na yon, ay nandun na yung pag-iingat ng Diyos. Kailangan din natin ng kilos, ng gawa. Ibig sabihin, kunyari, tayo po ay magmomotor, sa ating pagpasok sa trabaho ay nagmomotor tayo. Tapos, malapit lang yung pupunta natin, siguro mga 2 kilometers lang, mga 15 minutes lang. Hindi ka nag-helmet o dala-dala mo may helmet mo pero nasa siko mo naman yung helmet mo, hindi ka nag-helmet pero nanalangin ka sa Panginoon, ingatan ka. Paano ka iingatan ng Diyos kung yung helmet dala-dala mo, hindi mo sinusuot habang nagmomotor ka? Nagdadrive ka ng sasakyan, 4 wheels, kotse. Habang nagdadrive ka, nagsi-cellphone ka, nakatingin ka sa cellphone. Ang mahirap na, nagti-TikTok ka pa. Habang nagdadrive ka, nagti-TikTok ka. Di ba? Tapos, sabihin mo, tapos ang panalangin mo, ingatan ka ng Diyos. Paano tayo ingatan ng Diyos kung tayo mismo hindi gumagawa ng paraan, hindi tayo mismo gumagawa sa atin para mag-ingat sa ating sarili. Hindi po sapat yung manalangin lang tayo sa Panginoon na ingat. Andun yung pag-iingat ng Diyos. Kasi Diyos siya eh. Tapat siya, makapangyarihan siya, wala pong imposible sa Panginoon. Kaya niya tayong ingatan. Pero, ang gusto ng Diyos, makita sa atin na tayo mismo nag-iingat. Nag-iingat tayo mismo. Hindi lang panalangin. Kailangan ang panalangin, magiging epektibo lang ang panalangin sa Panginoon kapag meron po tayong gawa. Kaya salamat mga kababayan. Ingat tayo palagi. Ang payo ko sa inyo, lagi tayong manalangin sa Panginoon, lagi tayong pasalamat sa Diyos bago tayo matulog, manalangin tayo. Paggising, manalangin at ang mangyaring kalooban ng Diyos. At higit sa lahat, kung may ginagawa pa tayong kasalanan, hihingi natin ng tawad sa Panginoon yan at magkaroon tayo ng relasyon sa Diyos. Ang relasyon sa Diyos, paghingi ng tawad at wag nang gawin yung kasalanan at magbago po tayo at tanggapin si Jesus bilang ating Panginoon tagapagligtas. Salamat po, kababayan.